Madilim ang kagubatan ng kabundukan sa timog, nilalamon ng katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng huni ng mga uwak at hiyaw ng mga unggoy sa itaas ng puno. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa ihip ng hangin at ang samyo ng mga ligaw na bulaklak ay humahalo sa amoy ng lupa at hamog. Sa pusod ng kagubatang iyon, may isang sugatang nilalang na halos mawalan ng buhay. Isang diwata, marikit at maputi, na ang pakpak na tila yari sa liwanag ng buwan ay punit at nababalot ng dugo. Si Dominador, isang sundalong sanay sa pakikipaglaban, ay nag-iisa noon. Kakabalik niya mula sa isang operasyon kontra sa mga bandido na nagkukubli rin sa kagubatang iyon. Bitbit ang kanyang rifle at may ilang gasgas sa katawan. Napilitan siyang humiwalay sa kanyang tropa upang maghanap ng ligtas na daanan. Doon niya nasilayan ang nilalang na hindi niya inaasahan. Sa una, napaatras siya. Ang babae ay maganda. Sobrang ganda na hindi maipaliwanag, malabirhen ang muka, ang buhok ay humahaba na parang agos ng itim na sutla at ang balat ay maputi at kumikislap sa dilim. Ngunit ang sugat sa kanyang dibdib ay malalim, tila may tumusok ng palaso na may lasong itim. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa habang dahan-dahang pumipikit. Diyos ko, diwata ba ito? Bulong ni Dominador sa sarili. Hindi siya nagatubili. Ang dugo ng pagiging sundalo at tao ay nanaig kaysa takot o pag-aalinlangan. Agad niyang inalis ang kanyang uniforme sa dibdib, pinunit ang bahagi ng kanyang kamiseta at ginamit iyon upang pigilan ang pag-agos ng dugo ng diwata. Dahan-dahan niyang binuhat ito at ang bigat ay parang walang-wala, gaya ng pagbubuhat ng ulap. Dinala niya ang diwata sa isang kubo na itinayo niya sa gilid ng gubat bilang pansamantalang himpilan. Doon niya hinugasan ang sugat gamit ang malinis na tubig mula sa batis at tinapal ang mga halamang natutunan niyang gamitin mula sa mga matatandang taga-baryo, mga dahon ng guava at luya. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nagmulat ng mata ang diwata. Ikaw, bakit mo ako tinutulungan, mortal? Mahina nitong sambit, ang boses ay parang awit ng hangin. Tao ka man o hindi, sugatan ka. At bilang sundalo, tungkulin kong tumulong. Matatag na sagot ni Dominador. Nagtagal ng ilang araw ang paggagamot. Hindi umalis si Dominador sa tabi ng diwata. Pinakain niya ito ng mga prutas at pinainom ng gatas na kanyang nakuha sa mga magsasaka sa paanan ng bundok. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang namamangha sa kagandahan at kabutihang nakikita niya sa nilalang na ito. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, nagsalita ang diwata. Ako si Liway, isang tagapangalaga ng gubat. Inatake ako ng mga mambabarang na tauhan ng mga bandidong kinakalaban ninyo. Nais nilang makuha ang aking mutya upang magamit nila sa kasamaan. Ngunit ikaw, Dominador, iniligtas mo ako. Kumislap ang kanyang mga mata at mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na batong kumikislap, tila nililiyaban ng liwanag ng araw. Ito ang aking mutya. Ibinibigay ko ito sa iyo bilang gantimpala at proteksyon. Habang nasa iyo ang biyayang ito, hindi ka tatablan ng bala, sibat o anumang armas ng tao. Ngunit alalahanin mo, Dominador, hindi ito para sa pansariling kapangyarihan, kundi para sa pagtatanggol ng mga naaapi at inosente. Nagulat ang sundalo, ngunit tinanggap niya ang mutya ng buong puso. At sa oras na iyon, naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang bakal ang kanyang laman at ang kanyang espiritu ay mas tumatag. Muling ngumiti si Liway bago ipinikit ang mga mata upang makapagpahinga. Samantalang si Dominador, sa kanyang isip, ay nakaramdam ng panibagong misyon sa buhay. Hindi lamang bilang sundalo ng pamahalaan, kundi bilang tagapagtanggol ng katarungan laban sa kasamaan,
lalo na sa mga bandidong pinamumunuan ng isang lahing mambabarang na maghahari-harian sa kanilang bayan. Ngunit alam niyang ang regalong iyon ay hindi lamang biyaya. Isa rin itong sumpa na magdadala sa kanya sa mas mabigat at madugong laban. Sa kabila ng payapang kalangitan ng gabi, sa pusod ng kagubatan ay may mga matang nagmamasid. Mga matang tila mga uwak na gutom sa bangkay, nag-aabang ng pagkakataon. Ang mga ito ay hindi basta tulisan lamang, kundi isang pangkat ng mga bandido na matagal nang gumagapi sa mga baryo sa kapatagan. Mga magnanakaw, mamamatay tao at higit sa lahat, may lahing mambabarang. Pinamumunuan sila ni Apolinar, isang matandang lalaki na balot ng tattoo sa katawan, mahaba ang buhok at balbas, at may matang pula na parang laging nag-aalab. Siya ang huling apo ng isang makapangyarihang mangkukulam sa kanilang lahi at kilala sa tawag na Apo na Ring. Sa kanyang mga kamay, nakapaloob ang karunungan ng itim na mahika, ang kakayahang manghawa ng lason, magpaalipin ng mga kulisap at magpadala ng sakit sa kahit sinong kanyang naisin. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat, ang kanilang angkan ay may kakayahang magpadala ng kamatayan sa pamamagitan ng insekto, mga alupihan, gagamba, alitaptap na may lason, at pati mga lamok na nagdadala ng sakit. Ito ang ginagamit nilang sandata laban sa mga kalaban, kaya't natatakot ang buong bayan na sumuway sa kanila. Sa isang kubong yari sa kawayan at pawid na nakatayo sa gitna ng mabangis na bahagi ng kagubatan, naroroon si Apolinar kasama ang kanyang mga tauhan. Ang paligid ay puno ng usok mula sa mga sinunog na dahon at insenso. Sa gitna ng dilim, maririnig ang kakaibang huni ng mga kulisap na kanyang tinatawag. Mga kapatid, malakas na tinig ni Apolinar. Ang diwata ng gubat ay sugatan, ngunit may isang mortal na sundalo ang tumulong sa kanya. Ang balitang ito ay hindi magandang pakinggan para sa atin. Kung ganoon, Apo, sagot ni Salvador, isa sa kanyang mga tauhan na may malaking peklat sa mukha, baka nakuha na ng sundalong iyon ang mutya. Kung ganoon, magiging malakas siya laban sa atin. Naggit-ngit si Apolinar at mariing humigpit ang hawak sa kanyang baston na yari sa sungay ng kalabaw. Kung totoo nga iyon, kailangang tapusin ang buhay ng sundalo bago pa man niya matutunan ang tunay na lakas ng mutya. At ang diwata, hindi siya dapat makaligtas. Kung mahuhuli natin siya, magagamit natin ang kanyang kapangyarihan upang palawigin ang ating paghahari. Nagsimula silang mag-usap ng kanilang plano, ang pagsalakay sa mga baryong malapit sa bundok upang maghasik ng lagim, at sabay na hanapin ang sundalo at ang diwata. Sa gabing iyon, ipinatawag ni Apolinar ang kanyang mga alagad upang magsagawa ng ritual. Sa gitna ng madilim na kampo, inilabas nila ang mga garapon na puno ng mga insekto, mga alupihan na may mata na nag-aalab ng pula, mga gagambang may lason, at mga lamok na lumalaki ng higit sa karaniwan. Isang awit ng kababalaghan ang inusal ni Apolinar, at unti-unting nagliparan at gumapang ang manilalang palabas ng garapon. Mga alipin ng kadiliman, bulalas ni Apolinar. Hanapin ninyo ang sundalong mortal na nagtatago sa gubat. Subaybayan ninyo siya, at kapag nagkaroon ng pagkakataon, sirain ninyo ang kanyang lakas. Naguunahang lumipad ang mga insekto sa dilim, dala ang sumpa ng kanilang amo. Habang mahimbing na natutulog si Liway, nakatingin naman si Dominador sa maliit na mutyang iniabot ng diwata. Nakalagay ito sa loob ng maliit na supot na ginawa niya mula sa balat ng hayop. Ramdam niya ang kakaibang init at lakas na dumadaloy sa kanya tuwing malapit ito sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya alam, sa labas ng kubo ay nagsisimula ng gumapang ang panganib. Ang mga kulisap na pinakawalan ni Apolinar ay dumarami, pumapalibot sa kanilang kubo. Ang mga mata ng sundalo ay napakunot. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa paligid, tila may mga matang nagmamasid sa kaniya.
Hinawakan niya ang kanyang rifle at sinipat ang dilim. Ang kanyang pandama ay mas tumalim mula nang tanggapin niya ang mutya. At sa kanyang loob, naramdaman niyang darating ang unang pagsubok ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang gabi ay mas malamig kaysa karaniwan. Sa labas ng kubo, nagsimulang kumulo ang mga dahon ng kagubatan sa bigat ng libu-libong kulisap na pinakawalan ng mga mambabarang. Ang mga lamok ay tila may pakpak na bakal. Ang mga gagamba ay kasing laki ng kamao ng tao. At ang mga alupihan ay gumagapang na parang mga sundalo ng kadiliman. Si Dominador, bagamat pagod mula sa mga nagdaang araw, ay nanatiling gising. May kakaibang pintig sa kanyang dibdib, isang babala. Dahan-dahan niyang dinampot ang kanyang rifle at lumabas ng kubo. Sa kislap ng buwan, nasilayan niya ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Diyos ko, bulong niya habang nakatutok ang kanyang rifle. Ngunit bago pa siya makaputok, sumugod na ang mga kulisap. Unang umatake ang mga lamok na lumalaki sa bawat pagdapo. Dumapo sa kanyang braso ang isa at nang subukan nitong tusukin ang kanyang balat gamit ang matulis na proboscis, hindi ito tumagos. Parang bakal ang kanyang laman. Nagulat si Dominador at sa kanya naalala ang sinabi ni Liway. Hindi katatablan ng bala o sibat maging ng mga lasong gawa ng tao. Bigla niyang naramdaman ang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa. Sa bawat galaw niya, tila may dumadaloy na lakas sa kanyang kalamnan. Tinadyakan niya ang isang alupihan na kasing haba ng braso at sa isang iglap ay nadurog ito. Kung ganoon, oras na para subukan ang biyaya mo, Liway. Bulong niya habang hinahanda ang kanyang armas. Pumutok ang unang bala. Sumabog ang katawan ng isang higanting gagamba at ang dugo nito ay kulay itim na parang langis. Ngunit kahit paulit-ulit siyang nagpapaputok, dumarami pa rin ang mga kalaban. Parang walang katapusan ang kanilang pagdagsa. Gamit ang kanyang sundalong taktika, umatras siya patungo sa kubo upang hindi mapalibutan. Sa bawat putok, isa-isa niyang pinapatumba ang mga nilalang, ngunit sa kanyang isipan ay nagtataka siya. Bakit hindi sila natatapos? Sino ang nagpapadala nito? Sa loob ng kubo, nagising si Liway dahil sa kaguluhan. Pumilit siyang bumangon kahit hindi pa lubos na magaling ang sugat. Nakita niyang nakikipaglaban si Dominador laban sa mga kulisap ng kadiliman. "Dominador!" sigaw niya. "Ang mga yan ay hindi ordinaryong insekto. Mga barang iyan ni Apolinar at ng kanyang mga tauhan. Kung hindi natin sila mapipigilan, aabot sila sa mga baryo." Lumabas siya ng kubo at tinaas ang kanyang kamay. Isang liwanag na galing sa kanyang palad ang kumalat at sandaling umatras ang mga kulisap. Ngunit nang hina agad si Liway at halos matumba sa sahig. Agad siyang sinapo ni Dominador. "Huwag kang magpilit, aniya. Ako ang lalaban para sa'yo." Tinanggal ni Dominador ang supot na naglalaman ng mutya at pinisil ito sa kanyang palad. Biglang bumigat ang kanyang katawan, ngunit kasabay nito ay lumakas ang kanyang pandinig, paningin at lakas. Sa bawat hakbang niya, tila yayanig ang lupa. Gamit ang dulo ng kanyang rifle, pinaghahampas niya ang mga gumagapang na alupihan. Nang sumugod ang tatlong gagambang kasing laki ng aso, sinugod niya ito nang walang pag-aalinlangan. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya at sumabog ang katawan ng mga ito na parang hinampas ng martilyo. Kung dati, bala lang ang sandata ko. Ngayon, mismong mga kamay ko ay bakal na. Bulong niya habang nakahingal. Matapos ang halos isang oras na labanan, nagsimulang umatras ang mga kulisap. Ang ilan ay nagkawatak-watak at bumagsak na parang abo, habang ang iba ay muling naglaho sa dilim ng kagubatan. Humupa ang paligid, ngunit alam ni Dominador at Liway na hindi iyon ang huli. Isa lamang iyon sa mga unang pagsubok.
Ang mismong pinagmumulan, si Apolinar at ang kanyang lahi ay patuloy pa ring nagbabantay, naghihintay ng tamang oras upang umatake muli. Habang pinupunasan ni Dominador ang dugo sa kanyang mga kamay, tumingin siya kay Liway. Kung ganyan ang lakas ng kanilang mga alipin, paano pa kaya kung mismong mga mambabarang na ang haharapin natin? Mahinang ngumiti si Liway. Ngayon, Dominador, ikaw ay hindi na lamang sundalo. Ikaw ay tagapagtanggol ng mga inosente. Ngunit tandaan mo, ang mutya ay may hangganan. Kapag ginamit mo ito para sa kasakiman, babawiin ito at ikaw ay magiging mas mahina kaysa dati. Kaya't piliin mong mabuti ang mga laban mo. Tumango si Dominador. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ang unang salpukan ay natapos, ngunit ang mas malaking digmaan ay paparating pa lamang. Makalipas ang ilang araw mula sa salpukan sa kubo, muling nagbalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng payapang anyo, alam ni Dominador na isang bagyong paparating ang tatawid sa buhay ng mga tao sa kapatagan. Si Liway ay unti-unti nang gumagaling sa tulong ng kanyang likas na kapangyarihan, ngunit nananatili siyang mahina. Si Dominador naman ay mas lalong nahubog sa paggamit ng mutya. Sinasanay niya ang kanyang katawan at isipan, at tuwing hawak niya ang batong biyaya, ay ramdam niya ang lakas na parang hindi matitinag. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa paanan ng bundok, naroon ang baryo ng San Rafael, isang maliit na pamayanan ng mga magsasaka. Ang mga tao roon ay payakang pamumuhay, nagtatanim ng palay at gulay, nag-aalaga ng mga baboy at manok. Ngunit sila rin ang pinaka-tina-target ng mga tulisan dahil wala silang kakayahang lumaban. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng baryo upang magdiwang ng anihan, biglang dumating ang mga anino ng kasamaan. Mula sa dilim ay sumugod ang mga bandido ni Apolinar. May mga sibat at gulok silang dala at ang iba na may dalang mga bote na may lamang insekto. Nang buksan ang mga iyon, agad na kumawala ang mga alupihan, gagamba at mga lamok na may dalang lason. Mga taga-baryo, sigaw ni Salvador, ang bandido na may peklat sa mukha. Ngayon, ibigay ninyo sa amin ang kalahati ng inyong ani, at kung sino mang lalaban, kamatayan ang kapalit. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay nagtangkang tumakas, ngunit agad silang hinabol ng mga tauhan ni Apolinar. Ang mga matatanda at bata ay nagtatago sa loob ng kanilang mga kubo. Sa oras na iyon, dumating si Dominador mula sa kagubatan. Dala ang kanyang rifle at ang tapang na ibinigay ng mutya. Sa kanyang likuran ay si Liway, na bagamat mahina pa, ay nagpumilit na sumama upang magbigay ng lakas. Tumigil kayo! Sigaw ni Dominador habang tinutukan ng baril ang mga bandido. Hindi ninyo na muling lalapastanganin ang mga inosente. Napangisi si Salvador. Ikaw na naman, sundalo. Hindi ka ba natututo? Ang mutya ay hindi mo magagamit habang buhay. At ngayon, matitikman mo ang galit ng aming lahi. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na bumalot sa ere ang alingaw-ngaw ng libu-libong kulisap. Nagsimula ang matinding labanan. Pinaputukan ni Dominador ang mga bandido at sa bawat bala ay natatamaan ang mga ito kahit sila'y nakatago. Hindi rin siya tinatablan ng mga sibat at bala ng kalaban dahil sa proteksyon ng mutya. Ngunit higit pa sa tao ang kanyang kalaban. Sa bawat sulok ng baryo ay may gumagapang na mga halimaw na insekto. Ang ilan ay pumapasok sa mga bahay upang takutin ang mga tao. Sa kabila nito, buong tapang na pinagtatanggol ni Dominador ang mga mamamayan. Ginagamitan ng kanyang rifle, ng gulok na kanyang dala at ng lakas ng kanyang mga kamao. Habang lumalaban siya, si Liway ay nagpakawala ng liwanag mula sa kanyang palad upang protektahan ang mga bata at matatanda.
Sa tuwing lumalapit ang mga kulisap, napapaso sila ng liwanag na iyon. Ngunit bawat paggamit niya ng kapangyarihan ay nagpapahina sa kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Apolinar. Nakabalabal siya ng kulay itim at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. Bitbit niya ang kanyang baston na yari sa sungay ng kalabaw at sa bawat hampas nito sa lupa ay naglalabas ng mga kulisap na may matatalim na pangil. "Dominador," sigaw niya, "ibinigay sa iyo ng diwata ang mutya na dapat ay para sa akin. At ngayong gabi, babawiin ko ito mula sa iyong malamig na bangkay." Nagbangga ng mga mata ng sundalo at ng mambabarang. Sa sandaling iyon, alam ni Dominador na ito na ang simula ng mas malaking digmaan. Sa isang iglap, itinuro ni Apolinar ang kanyang baston kay Dominador. Mula sa dulo nito ay lumabas ang makapal na ulap ng itim na insekto, kasing laki ng uwak na diretso sa sundalo. Tinamaan siya sa dibdib at bagamat hindi tumagos ang kanilang mga kagat, naramdaman niya ang bigat ng libo-libong nilalang na pilit na dumudurog sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya natinag. Humigpit ang kanyang kapit sa mutya at sa lakas ng kanyang sigaw ay naitulak niya ang mga ito palayo. "Hindi ako susuko. Hindi ninyo madudungisan ang mga taong ito." Ngumiti si Apolinar, puno ng pangungutya. "Malakas ka nga, sundalo, ngunit tandaan mo, hindi ka maaaring gising magpakailanman. At kapag ikaw ay nanghina, hahakutin ko ang mutya mula sa iyo at pati na rin ang diwata na pinoprotektahan mo." Sabay sabog ng halakhak, umatras ang mga bandido, iniwan ang baryo sa lagim ng kanilang pagsalakay. Maraming bahay ang nasunog, maraming ani ang ninakaw, at maraming buhay ang binalot ng takot. Si Dominador, bagamat nanalo sa unang yugto, ay nakatayo sa gitna ng abo ng baryo, ramdam ang bigat ng digmaang darating. Makulimlim pa ang langit nang muling bumangon ang baryo ng San Rafael. Ang abo ng mga sinunog na bahay ay nakakalat pa sa lupa at ang usok ay umaakyat pa rin mula sa mga nadarang na bubong. Ang mga tao ay sugatan, pagod at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang liwanag na nagtulak sa kanila upang muling bumangon, ang tapang ng sundalong si Dominador. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga magsasaka, kababaihan at matatanda. Nakatayo roon si Dominador, hawak pa rin ang kanyang rifle habang si Liway ay nakaupo sa lilim ng isang puno, nakikinig sa pag-uusap ng mga tao. "Kung hindi dahil sa sundalo, baka wala nang natira sa atin," sabi ng matandang si Mang Tomas habang hawak ang kanyang baston. "Totoo yan, ni hindi tumatagos ang bala sa kanya." Dagdag ng isang binatilyo, "Parang siya'y hindi tao kundi bakal." Naglapit ang mga tao kay Dominador. Ang ilan ay lumuhod bilang pasasalamat at ang iba na may nagabot ng prutas at pagkain bilang maliit na alay. Nahihiya man, tinanggap ni Dominador ang kanilang pasasalamat. "Wala akong ibang ginawa kundi ang tungkulin ko," mahina niyang tugon. "Ang kalaban ninyo ay hindi basta tulisan. Sila ay lahi ng mambabarang, mga nilalang na kayang magdala ng kamatayan gamit ang kanilang mahika. Kung hindi natin sila titigilan, mauubos kayo." Tumahimik ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot ngunit may bahid na pag-asa. Lumapit si Liway, bagamat mahina pa, at nagsalita. "Mga taga San Rafael, hindi ninyo kailangang lumaban ng mag-isa. Ako si Liway, tagapangalaga ng kagubatan. At ngayon, ang inyong tagapagtanggol ay hindi na lamang ako, kundi pati si Dominador. Pinili siya ng mutya upang maging kalasag ng mga inosente." Nagkatinginan ng mga tao at sabay-sabay na yumuko bilang paggalang. Para bang isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanilang puso. Si Dominador, bagamat sanay sa pakikidigma, ay hindi sanay sa ganitong uri ng pagtanggap. Ngunit sa kanyang dibdib
ay may nagliyab na bagong damdamin, isang panata. Hanggat may hininga ako, mariin niyang sabi, hindi ko hahayaan na muling alipustahin ng mga bandido ang baryong ito. Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago. Tinuruan ni Dominador ang mga kalalakihan ng baryo kung paano gumamit ng sibat at pana. Gumawa sila ng mga bitag at bakod upang mapigilan ang muling paglusob ng mga tulisan. Ang mga kababaihan naman ay tumulong sa paggawa ng mga pagkain at gamot para sa lahat. Si Liway, kahit mahina, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ng ilan sa mga sugatan. Gumawa rin siya ng mga anting-anting na yari sa dahon at ugat ng halaman upang bigyan ng kaunting proteksyon ang mga tao laban sa mga kulisap ng barang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkakaisa ang baryo. Ang dating takot ay napalitan ng determinasyong lumaban. Ngunit sa kabilang panig, si Apolinar ay nagngingit-ngit sa galit. Sa loob ng kanyang kubo, nakapalibot ang kanyang mga alagad. Hindi maaari. Sigaw niya habang hinahampas ang mesa gamit ang kanyang baston. Isang mortal ang humahadlang sa atin at pinipigilan ang ating lakas? Hindi natin ito hahayaang magpatuloy. Lumapit si Salvador, dala ang mapa ng baryo. Apo, nakita ng ating mga espiya na ang mga tao ay naghahanda. Ang sundalo ang nagtuturo sa kanila. Kung hindi natin sila sasakupin agad, baka matutong lumaban ang mga iyan. Ngumisi si Apolinar, mabangis at puno ng kasamaan. Kung ganoon, oras na. Maghahanda tayo ng isang mas malupit na pagsalakay. Hindi lamang kulisap ang ating gagamitin, kundi mismong mga nilalang ng gabi. At sisiguraduhin kong sa susunod, hindi na makakaligtas ang sundalo kahit paanong mutya ang kanyang tangan. Samantala, habang binabantayan ni Dominador ang paligid ng baryo, nakarinig siya ng kakaibang huni sa kagubatan. Isang ungol na hindi pangkaraniwang hayop. Tumigil siya, itinutok ang kanyang rifle at sa dilim ay nasilayan ang dalawang matang pula na nagliliyab. Hindi pa man siya nakakalapit, biglang naglaho ang nilalang. Iniwan ang isang matining na huni na nagbigay kilabot sa kanyang kalamnan. Bumalik siya sa baryo at doon ay nag-usap sila ni Liway. Dominador, bulong ng diwata. Hindi na lamang mga tao at kulisap ang ating makakalaban. Si Apolinar ay may kakayahang tawagin ang mga halimaw ng kadiliman. Mga nilalang na ni sa bangungot ay hindi mo maiisip. Kailangan mong maging handa. Tumango si Dominador at sa kanyang puso ay mas lalong tumibay ang panata. Ipagtatanggol ang baryo kahit ang kahulugan nito ay isugal ang kanyang sariling buhay. Ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng isang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang banta. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga taga San Rafael, nagtipon-tipon si Apolinar at ang kanyang mga alagad sa isang malawak na bakawan na nagsilbing kanilang lihim na pugad. Sa harap ni Apolinar ay nakalatag ang mga sinaunang anting-anting at mga palayok na puno ng dugo ng hayop. Ang apoy ng sulo ay naghaalab at ang usok ng kanilang ritual ay sumisingaw pa itaas na parang mga kamay na sumusunggab sa langit. Mga anino ng gabi, mga nilalang ng kadiliman, bulong ni Apolinar habang dinidiinan ang baston sa lupa. Kami inyong alipin, kayo ang aming sandata. Sa gabi ng lahim, lumabas kayo at wasakin ang mga mortal. Sa isang iglap, nagsimulang kumilos ang mga anino sa paligid. Mula sa madilim na siwang ng kagubatan, lumabas ang mga halimaw na matagal nang nakakulong sa ilalim ng mahika ng kanilang lahi. Balang araw isang dambuhalang kulisap na kasing laki ng kalabaw na may matutulis na pakpak na parang espada. Kalagkag mga nilalang nakahawig ng aso ngunit ang mga katawan ay buto na lamang at ang kanilang huni ay nakakabingi. Sigbin isang halimaw na parang kambing na baliktad ang paa na may kakayahang sipsipin ang dugo ng tao.
Habang lumalabas ang mga ito, ngumiti si Apolinar. Ngayon, Dominador, titingnan natin kung hanggang saan ang tatag ng iyong mutya. Samantala, sa baryo, si Dominador ay nakahiga lamang ngunit hindi mapakali. Sa kanyang tainga ay umuugong ang kakaibang ingay. Isang aling-aungaw ng mga pakpak, isang ungol na hindi tao, at isang halakhak na malamig na tila galing sa impyerno. Bigla siyang bumangon at dinampot ang kanyang rifle. Lumapit siya kay Liway na nagdarasal sa ilalim ng buwan. "Liway," bulong niya, "may paparating." Tumitig ang diwata sa silangan at ang kanyang mga mata ay kumislap. "Tama ka, Dominador. Hindi na lamang mga kulisap ang kanilang gagamitin. Si Apolinar ay magpapakawala ng kanyang mga halimaw. Ngayon, matutulungan mo na ba akong labanan sila?" Tumango si Dominador. Mahigpit na hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Mabilis na nagising ang buong baryo nang magsimulang mag-ingay ang mga aso. Sa dilim, narinig nila ang matinis na huni ng mga kalagkag. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng pula at ang kanilang ngipin ay parang kutsilyo. Agad nilang nilusob ang mga bahay, winawasak ang dingding at pinapahamak ang mga hayop. Kasabay nito, lumipad ang balang araw sa himpapawid. Ang pakpak nito'y dumadaig sa tunog ng kulog. Sa bawat pagaspas, nadadarang ang mga bubong ng bahay at natatabunan ng abo ang paligid. At mula sa gilid ng kagubatan, dumating ang sigbin, naglalaway habang sinusundan ng amoy ng dugo ng mga sugatan. Agad na sumugod si Dominador, nakatutok ang kanyang rifle. Sa bawat putok ay bumabagsak ang mga kalagkag, ngunit hindi sila nauubos. Sa halip, mas lalo silang nagiging mabangis. Nang sumugod ang isang sigbin sa kanya, agad niya itong sinalubong ng kamao. Umuga ang lupa sa lakas ng suntok niya at tumilapo ng halimaw sa pader ng isang bahay. Ngunit bago pa siya makabangon muli, sumugod ang balang araw mula sa itaas. Tumalon si Dominador, inikot ang katawan at gamit ang gulok na kanyang dala ay hinampas ang pakpak ng dambuhalang kulisap. Sa isang iglap, nabiyak ang pakpak nito at bumagsak ito sa lupa na parang isang nagngangalit na kariton. "Hindi ko kayo uurungan," sigaw niya habang dumadaloy ang apoy ng mutya sa kanyang katawan. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Liway ay nagpakawala ng liwanag mula sa kanyang mga palad. Ang liwanag na iyon ay tila araw sa gitna ng gabi. At sa tuwing tatamaan ng mga halimaw, sila'y napapaso at napapaatras. Ngunit sa bawat paglabas ng liwanag ay mas lalo siyang nanlalamig. Ang kanyang mukha'y namumutla at ang sugat niya'y muling bumubuka. Napansin ito ni Dominador. "Liway, huwag kang magsakripisyo ng sobra." Ngunit ngumiti lamang ang diwata. Ang tungkulin ng tagapangalaga ay hindi madali. "Kung hindi ako lalaban kasama mo, lahat tayo ay mamamatay." Matapos ang ilang oras na madugong labanan, nagsimulang umatras ang mga halimaw. Ang mga kalagkag ay naglaho sa usok, ang mga sigbin ay bumagsak na parang abo, at ang balang araw ay iniwan ng isang matinis na huni bago tuluyang gumuho. Ngunit bago sila tuluyang mawala, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin, ang tinig ni Apolinar. "Hindi pa rito nagtatapos, Dominador. Mas matinding dilim ang aking ibubulwak. Kapag dumating ang tamang panahon, ikaw at ang iyong mutya ay magiging abo rin." At ang baryo ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang lahat ng tao'y alam, hindi iyon ang huli, kundi simula pa lamang ng mas mabigat na labanan. Nang matapos ang laban, si Dominador ay nakaupo sa gitna ng baryo, habol hininga, habang hawak pa rin ang kanyang rifle. Si Liway ay halos mawalan ng malay sa pagod. Sa kanyang isipan, sumagi ang tanong, hanggang saan ang kaya kong ipaglaban? Hanggang saan ako dadalhin ng mutya? At sapat ba ang aking lakas upang pigilan ang isang mambabarang na gaya ni Apolinar? Ngunit sa kanyang dibdib, mas tumibay ang panata.
Hindi siya titigil hanggang di nalulupig ang kasamaan. Sa pusod ng kagubatan, sa isang kuweba na tinatawag ng mga matatanda bilang yunggib ng itim na alitaptap, muling nagtipon si Apolinar kasama ang kanyang mga alagad. Ang paligid ay puno ng amoy ng sinunog na insenso at sa kisame ng kuweba ay nagliliparan ang mga alitaptap na hindi nagbibigay liwanag kundi nakakatakot na pulang kislap. Sa gitna ng bilog na bato, nakaupo si Apolinar, nakapikit at tila ba nakikipag-usap sa mga aninong nasa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga tauhan ay nakaluhod, naghihintay sa kanyang bagong kautusan. Hindi ako papayag na ang isang mortal ay sisira sa ating mga plano. Sigaw ni Apolinar habang tumayo. Ang kanyang baston ay kumikislap ng itim na liwanag. Si Dominador ay hindi ordinaryong sundalo. Ang mutyang hawak niya ay ginawa siyang kalaban na higit pa sa inaasahan. Kaya ngayon, hindi na sapat ang mga kulisap at mga halimaw ng gabi. Lumapit si Salvador, ang kanyang kanang kamay. "Ano ang ibig ninyong gawin, Apo?" Ngumisi si Apolinar, mabangis at nakakatindig balahibo. "Bubuo tayo ng isang hukbo. Isang hukbong hindi basta tulisan lamang, kundi mga nilalang na pinagsama ang dugo ng tao at mahika ng kadiliman. Mga sundalong handang mag-alay ng buhay para sa akin." Sa utos ni Apolinar, inilabas ng kanyang mga tauhan ang mga bihag na kanilang nahuli mula sa mga karatig baryo. Ang ilan ay mga magsasaka, ang iba naman ay mga batang lalaki na wala pang sapat na lakas upang lumaban. Nag-umpisa ang ritual. Sa bawat galos ng baston ni Apolinar sa lupa, umaangat ang itim na usok mula sa sahig ng kuweba. Ang mga bihag ay nagsisigaw, ngunit isa-isa silang napalilibutan ng mga kulisap, pumapasok sa kanilang katawan, dumadaloy sa kanilang dugo, at ginagawang alipin ng barang. Maya-maya, nagsimulang magbago ang kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay naging pula, ang kanilang balat ay nangitim, at ang kanilang mga kuko ay humaba na parang matutulis na patalim. Ngumisi si Apolinar. "Ngayon mga anak ng dilim, kayo ang aking bagong hukbo. At sa oras na ako'y mag-utos, dudurugin natin ang baryo ng San Rafael at ang sundalong tinatawag nilang tagapagtanggol." Habang si Apolinar ay nagbubuo ng hukbo, si Dominador naman ay patuloy na nagtuturo sa mga kalalakihan ng baryo. Gumagawa sila ng mga sibat, pana at bitag sa kahubatan. Ang mga kababaihan ay natutong humawa ng mga palawit na pinaghalo ang dasal ni Liway at mga halamang nakakapagtaboy ng kulisap. Ngunit sa gabi, si Dominador ay hindi mapakali. Lagi niyang naiisip ang tinig ni Apolinar na umaalingaw-ngaw sa hangin. Ramdam niya na may mas malaki pang panganib na paparating. "Liway," tanong niya habang nakatingin sa buwan. "Hanggang saan ang kakayahan ng mutya? Kayang bang pigilan ng kapangyarihan nito ang isang hukbo ng mga mambabarang?" Mahinang ngumiti si Liway. "Ang mutya ay proteksyon, Dominador. Ngunit tandaan mo, hindi ito sandata ng pananakop, kundi ng pagtatanggol. Ang tunay na lakas ay nasa iyong puso. Kung hanggang saan mo kayang ipaglaban ang mga tao. Kapag ang layunin mo ay busilak, lalakas ang mutya sa iyo." Kinagabihan, habang nagroronda sa labas ng baryo, narinig ni Dominador ang isang mahaba at malalim na alingaw-ngaw mula sa kahubatan. Ng kanyang sundan, nasilayan niya ang mga bakas ng paa, malalaki, mabigat, at tila ba hindi na tao ang gumawa. Lumapit siya sa gilid ng batis at nakita niya ang refleksyon ng buwan na natatakpan ng makapal na ulap. Sa kanyang pandama, ramdam niyang may humahabol sa kanila, isang hukbong hindi niya pa nakikita. Bumalik siya sa baryo at kinausap ang mga tao. "Maghanda kayo.
Hindi lamang mga tulisan ang kalaban natin. May darating na mas malaki, mas mabigat. At kapag dumating sila, hindi sapat ang tapang lamang, kundi pagkakaisa nating lahat. Sa kuweba, sabay-sabay na sumigaw ang bagong hukbo ni Apolinar. Ang kanilang tinig ay parang alulong ng daan-daang hayop. Ang kanilang mga katawan ay puno ng lakas at galit, at ang kanilang mga matay nagliliyab na parang apoy. Tumawa si Apolinar. Dominador, magsaya ka habang kaya mo pa. Dahil sa susunod na pagsikat ng buwan, ilalabas ko ang buong puwersa ng aking hukbo laban sa iyo at sa iyong baryo. At sa pagkakataong iyon, hindi na makakatakas ang iyong mutya sa aking kamay. Sa pagsikat ng buwan, bumalot ng kakaibang katahimikan ng baryo ng San Rafael. Ang mga aso ay tahol ng tahol. Ang mga ibon ay nagliparan palayo. At ang hangin ay tila mabigat. Puno ng amoy ng usok at dugo na wala pa man ay dinadala na ng hangin. Sa gitna ng baryo, nakapwesto si Dominador at ang mga kalalakihan na kanyang sinanay. Nakahanda ang kanilang mga sibat, pana at mga bitag na itinago sa paligid ng kagubatan. Si Liway naman ay nasa gitna ng baryo, nakaluhod sa tabi ng isang altar na kanilang ginawa upang ipagpatuloy ang kanyang dasal at magbigay ng lakas sa mga tao. Ngunit sa dilim, naroon na ang anino ng kamatayan. Mula sa pusod ng kagubatan, dumagundong ang lupa. Isang mabigat na yabag, kasunod ng sigaw na hindi na tao. Ang hukbo ni Apolinar ay dumating, mga nilalang na dating tao, ngayoy binago ng barang. Ang kanilang balat ay kulay abo, ang mga matay nagliliyab ng pula, at ang kanilang mga kuko ay tila bakal. Kasabay ng mga ito ay ang mga kulisap na muling pinalaya, mga higanting lamok, gagamba at alupihan na parang dagat ng kadiliman. Sa likod ng lahat, nakasakay si Apolinar sa isang dambuhalang kalabaw na itim. Ang mga mata nito'y nagliliyab at ang hiningay parang usok ng impyerno. "Dominador!" sigaw niya. "Ngayong gabi, dudurugin ko ang iyong baryo at kukunin ko ang mutya mula sa iyong malamig na bangkay." Sumugod ang mga halimaw. Agad na pumalo ang mga bitag ng mga taga-baryo. Mga hukay na puno ng kawayan, mga sibat na nakabaon sa lupa, at mga apoy na itinakda upang makapigil sa mga insekto. Maraming halimaw ang bumagsak. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan ang pagdagsa ng libo-libo. Si Dominador ay nasa unahan, hawak ang kanyang rifle. Sa bawat putok ay may bumabagsak na halimaw, ngunit dumadaloy pa rin ang mga susunod. Nang malapitan siya ng isa sa mga binagong tao, sinugod niya ito at sinampal ng kamao. Nabiyak ang panga ng nilalang at tumilapon ito na parang tuyong sanga. Samantala, si Liway ay nagpakawala ng isang malakas na liwanag mula sa kanyang palad na tumama sa mga kulisap. Ang mga ito ay nagsisigawan at naglaho sa usok, ngunit kasabay nito ay halos mawalan ng malay ang diwata. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit patuloy siyang nagdarasal. "Mga taga San Rafael," sigaw niya, "huwag kayong sumuko. Ang inyong lakas ay nasa pagkakaisa ninyo." At sa kanyang tinig, mas lalong lumaban ang mga tao. Ang mga bata at kababaihan ay nagdala ng tubig at bato, tumulong sa pagtatanggol, at ang buong baryo ay naging iisang sandata laban sa dilim. Habang nagpapatuloy ang labanan, naglakad si Apolinar papunta kay Dominador. Ang kanyang baston ay naglalabas ng usok, at bawat hampas nito sa lupa ay nagbubunga ng mga insekto at mga nilalang. "Dominador!" muling sigaw niya. "Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ng iyong mutya." Sumugod si Dominador, iniwan ang kanyang rifle at hinugot ang kanyang gulok. Ang mutya ay kumikislap sa kanyang dibdib, at sa bawat hakbang niya ay lumalakas ang kanyang pandama. Nagbanggaan ang kanilang mga armas, gulok laban sa baston.
Ang tunog ng kanilang sagupaan ay umalingaw-ngaw sa buong baryo na parang dalawang kidlat na nagsalpukan. Tinawag ni Apolinar ang kanyang mga halimaw upang sugurin si Dominador, ngunit bawat isa'y kanyang pinatumba gamit ang kanyang mga kamao at gulok. Isang suntok ang nagpasabog sa katawan ng isang nilalang at isang sipa ang nagpahandusay sa 3 pang halimaw. Ngunit sa bawat galaw ni Apolinar, nagbubunga ito ng bagong panganib, mga apoy, usok at lason na pilit na sumisira kay Dominador. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Ngunit sa gitna ng kanilang labanan, biglang pumutok ang baston ni Apolinar at mula rito'y lumabas ang isang nilalang na hindi pa nasilayan ni Dominador. Isang halimaw na tinatawag na alingaw-ngaw, na may katawan ng tao ngunit ulo ng paniki at tinig na nakakapagpatigil ng puso ng sino mang makarinig. Nang sumigaw ito, bumagsak ang ilang taga-baryo na walan ng malay sa takot. Pati si Liway ay napakapit lupa nang hihina. Napatingin si Dominador at sa kanyang puso'y naramdaman niya ang bigat ng bagong laban. Ito na ang pinakamalupit na pagsubok, bulong niya. Ngunit mas lalong tumibay ang kanyang panata. Humigpit ang kanyang hawak sa mutya at sa kanyang gulok at buong lakas na sumugod kay Apolinar at sa kanyang halimaw. Ang baryo ng San Rafael ay parang impyerno sa gabing iyon. Ang apoy mula sa sinunog ng mga kubo ay sumisiklab, ang usok ay bumabalot sa kalangitan, at ang mga sigaw ng tao ay humahalo sa alulong ng mga halimaw. Sa gitna ng lahat, nakaharap ni Dominador ang pinakamalaking banta, si Apolinar, at ang kanyang halimaw na tinatawag na alingaw-ngaw. Tumindig ang halimaw. Ang katawan ay parang sundalong dambuhala, ngunit ulo ay paniki, ang bibig ay puno ng matatalas na pangil. Nang bumuka ang bibig nito, isang sigaw ang kumawala. Isang alingaw-ngaw na kayang bumiyak ng bato at huminto ng tibok ng puso. Maraming taga-baryo ang agad bumagsak. Ang ilan ay nawalan ng malay at ang iba na may nangingisay sa lupa. Kahit si Liway ay napahawak sa kanyang dibdib, halos mawalan ng hininga. Si Dominador lamang ang nakatayo, bagamat ramdam niya ang bigat ng alingaw-ngaw sa kanyang kalamnan. Ang mutya sa kanyang dibdib ay nagliwanag, pinapawi ang lason ng takot. "Ako ang haharap sa iyo," bulong niya, sabay hawak ng mahigpit sa gulok. Hindi nag-aksaya ng oras si Apolinar. Hawak ang baston, nagpadala siya ng usok na puno ng mga insekto na dumapo kay Dominador. Ngunit bawat kulisap ay hindi tumatagos sa balat ng sundalo. Ngumisi si Dominador. "Kahit anong itapon mo, hindi mo ako mababasag." At sa isang iglap, sumugod siya kay Apolinar. Nagbanggaan muli ang gulok at baston. Parang kidlat na nagsalpukan, at ang lupa ay umuga sa lakas ng tama. Sa bawat hampas ni Dominador, umaatras si Apolinar, ngunit sa bawat galaw ng mambabarang may kasunod na bagong sumpa, apoy, usok, at mga aninong naglalabas ng lason. Biglang umatake ang alingaw-ngaw. Mula sa itaas, lumipad ito at bumagsak kay Dominador na parang bato mula sa langit. Agad niyang iniwasan, ngunit tinamaan ang lupa at nagkabasag-basag ang mga bato sa paligid. Tumalon si Dominador, inangat ang gulok at sinaksakang balikat ng halimaw. Umingit ito ng malakas. Ang kanyang sigaw ay dumagundong sa buong baryo. Ngunit bago pa niya ito matumba, hinampas siya ng malaking kamay ng halimaw at tumilapon siya sa dingding ng isang nasusunog na bahay. Nanginginig ngunit hindi sumusuko, tumayo si Dominador. Dumaloy ang init ng mutya sa kanyang katawan. Ang sugat na dapat ay nakamamatay ay agad nagsara at ang kanyang lakas ay bumalik. "Kung buhay ko ang kailangan mo, halimaw, mas mauuna kang mabubuwal." Samantala, si Liway ay halos mawalan na ng malay.
Ngunit nang makita niyang nahihirapan si Dominador, pinilit niyang itaas ang kanyang kamay at naglabas ng liwanag, ang huling patak ng kanyang kapangyarihan. Ang liwanag ay tumama sa mga taga-baryo at ang mga ito'y muling bumangon, nagkaroon ng lakas at tapang. Ang mga kalalakihan ay muling sumugod, ang mga kababaihan ay tumulong magtapon ng apoy at bato, at ang buong baryo ay muling lumaban. "Dominador!" sigaw ni Liway. "Ang mutya ay hindi lamang sa iyo. Ang lakas nito ay para sa lahat, kaya't gamitin mo ito para sa kanila." Sumigaw si Dominador, at ang mutya ay biglang nagliwanag ng higit pa sa dati. Ang kanyang buong katawan ay nabalutan ng liwanag na tila bakal na apoy. Tumalon siya, inakyat ang dambuhalang alingawngaw, at sa isang iglap ay pinutol ang leeg nito gamit ang gulok. Tumalsik ang ulo ng halimaw at ang katawan ay bumagsak na parang bundok. Ngunit bago siya makapagpahinga, umatake si Apolinar, buong galit. "Hindi mo ako malulupig, sundalo. Ang aking lahi ay hindi nagwawakas." Sabay itinarak ni Apolinar ang kanyang baston kay Dominador. Tumama ito sa dibdib ng sundalo, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sumpa na halos pumunit sa kanyang laman. Ngunit hindi siya nagpatinag. "Hindi ako lalaban para sa sarili ko," sigaw niya. "Lalaban ako para sa mga inosente." At sa huling buong lakas, isinaksak niya ang gulok sa katawan ni Apolinar. Napasigaw si Apolinar, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang libu-libong kulisap na nagliyab at natunaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay pumikit, at ang baston ay nabiyak. "Dominador, ang mutya. Hindi mo alam ang kapangyarihang hawak mo." Iyon ang kanyang huling mga salita bago siya bumagsak sa lupa, patay. Ang kanyang hukbo ay nagsimulang maglaho, parang abo na dinala ng hangin. Ang baryo ay napuno ng katahimikan, at ang mga tao'y nakatingin kay Dominador na nakatayo sa gitna ng abo, hingal, ngunit matatag. Lumapit si Liway, bagamat nanghihina, at ngumiti kay Dominador. "Nagawa mo, Dominador. Pinili ka ng mutya at pinatunayan mong karapat-dapat ka." Ngunit tumingin si Dominador sa paligid, sa abo ng mga nasunog na bahay, sa mga sugatang tao, at sa mga matang puno ng takot at pag-asa. At sa kanyang puso, naramdaman niyang ito ay simula pa lamang ng mas mahaba pang laban. Madaling araw na nang unti-unting lumisan ang usok sa baryo ng San Rafael. Ang abo mula sa sinunog na mga bahay ay tinatangay ng hangin, at ang mga sugatan ay inaalagaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng pinsala, sa kabila ng mga nawalang buhay, ang lahat ay nakaligtas mula sa kamay ni Apolinar at ng kanyang hukbo ng kadiliman. At sa gitna ng abo at guho, nakatayo si Dominador, ang sundalo na ngayoy higit pa sa isang karaniwang tao. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay kumikislap pa rin, ngunit hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang panata. Nagtipon ng mga taga-baryo sa gitna ng plaza. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, hindi lamang ng lungkot, kundi ng pasasalamat. Lumapit si Mang Tomas, ang pinakamatanda sa baryo, at nagsalita. "Dominador, kung hindi dahil sa'yo, baka wala nang natira sa amin. Ikaw ay hindi lamang sundalo ng pamahalaan. Ikaw ay aming tagapagtanggol, ang ating bantay laban sa kadiliman." Sabay-sabay na nagbigay galang ang mga tao, yumuko at nag-alay ng kanilang ani at simpleng mga regalo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Dominador ng init ng pagtanggap at pagmamahal ng mga tao. Lumapit si Liway, bagamat mahina pa rin, ngunit nakangiti. "Dominador, pinatunayan mo na ang iyong puso ay mas malakas kaysa anumang bala o armas.
Hindi ka lumaban para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng walang laban. Kaya habang hawak mo ang mutya, ikaw ay mananatiling hindi matitinag. Hinawakan ni Dominador ang mutya sa kanyang dibdib at tumango. Ngunit Liway, alam kong hindi rito nagtatapos. Kung si Apolinar ay may ganitong kapangyarihan, baka may mas malalakas pa kaysa sa kanya. Baka may darating na mas mabigat na laban. Tumango si Liway. Tama ka. Ang barang ay hindi nag-iisa. May mas matatanda pang angkan ng kadiliman, naghihintay lamang ng pagkakataon. Ngunit hindi ka na nag-iisa, Dominador. Narito ako at narito ang buong baryo na handang lumaban sa tabi mo. Sa harap ng altar na itinayo ng mga tao, nagsindi sila ng mga sulo. Isa-isa, inilagay nila ang kanilang kamay sa apoy bilang simbolo ng kanilang panata, na hindi na muling magpapasailalim sa takot. Si Dominador, hawak ang kanyang gulok, ay tumindig sa gitna at nagsabi, "Mga kababayan, simula ngayon, hindi lamang ako ang tagapagtanggol ninyo. Tayong lahat ay magiging sandata laban sa kasamaan. Habang ako'y humihinga, habang kayo'y nakatayo, walang puwersa ng dilim ang makakadaig sa atin." At sabay-sabay na sumigaw ang baryo, para sa liwanag, para sa kalayaan. Ngunit habang sila'y nagdiriwang, sa malayong bahagi ng kagubatan, isang pares ng mga matang mas mapula pa kaysa kay Apolinar ang nagmamasid. Isang tinig na malamig, halos pabulong, ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang sundalong iyon, may mutya siya. Ngunit ang mutya ay bahagi lamang ng mas malaking kapangyarihan. At kapag dumating ang oras, ako mismo ang babawi nito. Kasabay nito, muling tumahimik ang kagubatan. Sumikat ang araw sa San Rafael. Sa kabila ng sugat at abo, ang mga tao ay muling bumangon. Si Dominador, ngayoy kinikilala bilang tagapagtanggol ng baryo, ay nakatanaw sa silangan, hawak ang kanyang rifle at gulok. Sa tabi niya si Liway, nakangiti ngunit may halong lungkot sa mga mata. Dominador, bulong ng diwata, ito pa lamang ang simula. At ngumiti ang sundalo. Kung may paparating pang dilim, mas handa na tayo ngayon. At sa pagliyab ng araw sa umaga, natapos ang unang yugto ng kanilang digmaan, isang wakas na nagsilbing simula ng mas mahaba at mas mabigat na pakikipagsapalaran. Wakas,